Nagbubunyi po ngayon ang mga DDS dahil meron po silang natanggap na napakagandang balita. Sabi po dito, muling tatakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapresidente sa 2028. Muling nagpahayag si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 sa panahon ng presidential election. Ito ay mangyayari kung matatanggal ang kanyang anak na Vice Presidente Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Ito ang sinabi ni Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon sa kanya, hindi na magiging sapat ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa pagre-re-elect ng Pangulo dahil ito ay para lamang sa mga nakaupong Pangulo at hindi para sa mga nakatapos na ng kanilang termino at nagpahinga ng isang termino. Ginigising ni Alvarez ang sitwasyon ng mga senador na nakatapos ng 2 sunod-sunod na termino, nagpahinga ng isang termino at muling nag-file ng kandidatura. Pero teka, hindi ba bawal sa batas yun? Maaari nga bang tumakbo ulit si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil ang sinabi dito ni Alvarez, na yung ban na yon na hindi pwedeng mag-re-elect ay doon lang sa nakaupong presidente. Pero totoo ba yon? Or pinapaasa na naman ni Alvarez ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Parang gustong gayahin ni Duterte si Donald Trump na naging successful sa pagbabalik presidente. Basahin ko po itong news article. Can Philippines' Rodrigo Duterte stage Trump-style presidential comeback? Former House Speaker Pantaleon Alvarez says the country's constitution allows Duterte to run in a presidential election again. As the Philippines' two most powerful political clans cross swords in the lead-up to the midterm general election in May, a former House Speaker has ignited debate on whether ex-President Rodrigo Duterte can make a Donald Trump-style comeback even as his vice president daughter faces an impeachment trial. Observers, however, doubt the former firebrand 79-year-old leader would contest the 2028 presidential election given his poor health and legal troubles with the International Criminal Court seeking to put him on trial over extrajudicial killings that took place during his war on drugs while in office. Former Speaker Pantaleon Alvarez, an ally of the Duterte family, raised the possibility of a Rodrigo comeback as the campaign to pick Senate and House candidates officially began. Citing provisions from the 1987 Philippine Constitution, Alvarez said, while a sitting president could not seek re-election, the rules did not explicitly bar a former president from running again. He also warned that removing Vice President Sara Duterte Carpio could backfire on her political opponents as it might open the door for her father to return. Sabi ni Alvarez, it would be disadvantageous on their part. If the Vice President is prohibited from running, her father is still there. He can run. Remember, the Constitution only prohibits re-election. Pero totoo ba na sinasabi ng konstitusyon na bawal lang ang re-election sa incumbent president? Dahil yan po ang pinalalabas ni Alvarez. Tingnan nga po natin. Ayon po dito, the 1987 Constitution restored the 1935 Constitution's original ban on presidential election. Under Article 7, Section 4 of the current Constitution, the term of the President shall begin at noon on the 30th day of June, next following the day of the election, and shall end at noon on the same date, 6 years thereafter. The incumbent President is not eligible for re-election, even if non-consecutive. So, half-truth yung sinasabi ni Alvarez. Dahil tama siya nung sinabi ng Constitution that the incumbent president is not eligible for re-election. Pero ito hindi niya sinabi, even if non-consecutive.
So, ibig sabihin, kung si President Bongbong Marcos, presidente ngayon, hindi siya magsusubok ng re-election sa susunod na presidential elections, magpapahinga siya. Pagkatapos, the next election na nakapagpahinga na siya, ay tatakbo na siya. Hindi po pwede yun. So ano ang kinaibahan nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Naging presidente siya, tapos ngayon si Bongbong ang presidente, so bali nagpahinga si Rodrigo Duterte. Tapos yung susunod sa 2028, tatakbo siya ulit. Sinabi nga dito even if non-consecutive. So yung kay Bongbong Marcos, presidente siya ngayon, hindi siya pwedeng tumakbo next election because that will be consecutive. Yung non-consecutive, ikaw ang presidente ngayon, magpapahinga ka next term, tapos tatakbo ka ulit sa susunod kapag nakapagpahinga ka na ng isang 6-year term. So, exempted na naman si Duterte doon. Siya ang naging presidente bago si President Bongbong. Tapos nagpahinga siya ngayon. So, yun, non-consecutive. Tapos, tatakbo siya ulit sa 2028. Sinabi na nga dito, the incumbent president is not eligible for re-election even if non-consecutive. So, ibig sabihin, kahit na non-consecutive, hindi siya pwedeng tumakbo ulit. Moreover, no president who serves more than 4 years of a presidential term is allowed to run or serve again. Ulitin po natin, walang presidente na nakapagsilbi na ng mahigit sa 4 na taon bilang presidente ang pwedeng tumakbo o magsilbi muli. Ilang taon bang nagsilbing presidente si dating Pangulo? Hindi ba 6 na taon? Dito nakalagay po sa konstitusyon, ang presidente nakapagsilbi ng mahigit sa 4 na taon ay hindi na pwedeng magsilbi muli. So ano tong pinapakalat ni Alvarez? Teka muna ha, correct me if I'm wrong. Baka naman mali ang interpretasyon ko sa binasa ko sa Constitution. Dahil hindi naman po ako abogado. Ito yatang si Alvarez, abogado po ba siya? So alin po ang tama? Yung version ni Alvarez o itong sinasabi dito? The incumbent president is not eligible for re-election even if non-consecutive. And no president who serves more than 4 years of a presidential term is allowed to run or serve again. Ano, pinapaasa lang ni Alvarez ang mga DDS supporters? Bakit ba ang kampo ni dating Pangulo ang hilig nilang baluktutin ang batas para palitawin at paniwalain ang kanilang mga supporters na tama yung sinasabi nila? Hindi ba ganyan din si Salvador Panelo? Ang hilig nilang baluktutin ang mga batas para mag-serve sa kanilang purpose. Again, I may be wrong. Baka mali po ang interpretasyon ko. Pero ito po ang sinasabi sa batas. So, paano tatakbo muli si Rodrigo Duterte sa 2028? Isa na namang kaso ng panlilinlang para mapaniwala ang kanilang supporters? Sa bagay, sino na lang po ba ang maniniwala sa kanila? Kundi sila lang. Dahil the rest of the country, hindi na po nila mauuto. So, mga DDS, asa pa kayo na kapag na-impeach si Sara Duterte, papalit ang tatay para tumakbong presidente sa 2028? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Maaari pa bang tumakbo si Duterte sa 2028? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.